that matters to me is getting even. Getting even. Papatayin ko. Nararamdaman ko. Parang malapit lang siya. Nang saktong itatangay na ni Jasmine si Angel, ay nakita siya ng nanay ng bata, kaya nagpalusot si Jasmine na nakita niya ang naglalaro mag-isa si Angel. Nang akala niya ay nawawala ito, kaya kinuha niya na agad namang nagpalusot na dinalaw niya yung puntod ng lola niya. Sabay sinabihan niya silang siya na ang maghatid sa kanila. Habang pinuntahan naman nila Sandro at Eric ang lugar kung saan nasagasahan si Max. Pinagmasdan naman ni Jasmine ang mga family picture nila Max na nakakabit sa dingding nila kung saan may larawan sila Max at Angel noong baby pa siya na sinaad ng asawa niya na yun yung araw na dinala ni Max ang bata sa bahay nila na ang gusto niya noon ay magkaroon sila ng madaming anak pero nang pinanganak niya si Gio ay nagpatali na siya kaya lagi silang nag-aaway ng asawa niya at nataon na may nakuha si Max na batang babae sa isang birth center na iniwan ng nanay niya na agad niya itong kinuha dahil gustong gusto niyang magkaroon ng babaeng anak. Tinanong pa ni Jasmine kung bakit hindi nila hinanap yung totoong nanay ng bata na agad namang sinabi ng asawa ni Max na wala nang dahilan na hanapin pa nila. Lalo't pinabayaan na nila si Angel kaya pinipigilan ni Jasmine ang galit niya sa mga sandaling yan. Nang naglibot naman sila Sandro ay natuntun nila yung isang bodega na agad nilang pinasok dahil bukas yung gate at nakita nila yung pinangtali ni Jasmine kay Max na napagtanto ni Sandro na nagkaroon ng laban pero nakatakas at nakuha din nila ang isang kutsilyo. Habang nalaman din ni Jasmine na titira na ang pamilya ni Max Kilabito dahil doon na magtatrabaho ang asawa niya kaya maghahanap siya ng paraan kung papaano siya mapapalapit sa anak niya. Na-confirm naman nila Sandro at Eric na bukod sa fingerprint ni Max ay nakita din yung fingerprint ni Jasmine sa kutsilyo nang ibig sabihin ay mag-isang trinabaho ni Jasmine si Max. Pinaalalahanan naman ni Aster si Jasmine na utak niya ang gamitin niya, hindi ang emosyon niya, na sinumbat naman niyang ang tagal niyang hinanap yung anak niya kaya hindi niya hahayaang hindi niya mabawi si Angel. Na sinabihan naman siya ni Aster na hayaan muna niya ang anak niya kila Vito na hinamon pa ni Jasmine na baliktarin nila ang sitwasyon na paano kapag nakita niya ang anak niya kung maghihintay pa siya bago niya ito kukunin, na agad namang sinaad ni Aster na kukunin niya dahil hindi naman siya wanted, na pinaliwanag niyang kailangan muna niyang ayusin ang buhay niya bago niya kunin si Angel dahil hindi pwedeng mananatili silang laging nagtatago, na kailangan muna niyang linisin ang pangalan niya at makakuha sila ng ebidensya para mapatunayan na ang mga kriminal ay sila Vito at Iris. Napag-initan naman na Iris si Angel dahil pinakialaman niya ang mga papeles niya na agad siyang sinita ni Lily pero pinamukha ni Iris na iritang-irita siya kay Angel na hindi niya alam kung anong dahilan. Habang magpapasama naman si Jasmine kay Pitonia na maghahanap ng property malapit sa kanila para doon na siya muna tumira. Dadalhin ni Pitonia si Jasmine sa dating bahay nila Iris sa Tyrone, sabay kukwento nito ang tungkol kay Jasmine. Nakabit ni Jasmine na wala siyang kalam-alam na ang mismong kaharap niya ang tinutukoy niya. Habang matutuklasan na nila Sandro at Eric na kotse ni Lavender ang ginamit ni Jasmine, kaya maghihinala na silang iisang tao si Lavender Fields at Jasmine. Lalo't mapapatunayan pa nilang pagmamay-ari ni Aster yung bodega kung saan ginapos ni Jasmine si Max. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Lavender Fields dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.